Panibagong tensyon na naman sa Middle East ngayong tinarget ng missile ng Iran ang Israel. Nagpapatuloy rin ang gulo sa Lebanon dahil sa bakbakan ng Israeli at Hezbollah, kaya gusto nang umuwi ng 100 Pilipino mula roon. Balak ng Pilipinas na mag-arkila ng eroplano para sa kanila. Nakatutok si JP Soriano. Oh my God! No! Kuha ito ng OFW na si Glenda nitong Biyernes sa isang bahagi ng Lebanon. Matapos pasabugan ang kalapit na gusali, tanaw nila ang makapal na usok. Lo, turaay, gibomba! Yumayanig po talaga yung building po, kaya po pagka ganun po na talaga pong mayanig yung pagsabog niya. Masisigaw ka po kasi magugulat ka. Kaya po bumababa po ako ng building, natatakot po ako. Matagal na sa Lebanon si Glenda at nakaranas na ng gyera noon pa, pero iba raw ang digmaan ngayon. Nais nang umalis ng Lebanon ni Glenda, pero iniisip daw niya ang mga alagang sa kanya na lumaki. Hindi ko po talaga maiwan, sir. Kaso, sir, syempre pag ganitong ipag-aano ko na po na talagang umuwi na rin po ako, sir. Kabilang si Glenda sa halos 11,000 Pilipinong nagtatrabaho o naninirahan na sa Lebanon na nasa gitna ng tumitinding bakbakan ng Israeli forces at Hezbollah. Ayon sa Department of Migrant Workers, merong mahigit 100 Pilipino ang nakalista na para mapasama sa mga ginagawang repatriation o pagpapauwi sa Pilipinas mula sa Lebanon. Ang problema, ilang beses nang nauuwi sa cancellations ang mga flight sa Lebanon dahil sa sunod-sunod na airstrikes mula sa Israel at Hezbollah. Kaya ang gobyerno ng Pilipinas mag-aarkila na ng isang special chartered flight para isakay ang lahat ng Pilipinong kailangan ng i-repatriate mula sa Lebanon. Pero ayon sa Department of Migrant Workers, hindi na lang sa himpapawid ang posibleng rutang tahakin para matuloy ang repatriation. Should the air route be impossible because pwede pong isarado nila yung airport doon sa Beirut meron na po tayong alternative, no? Yung land route natin naka-ready na going to Damascus, yung yate, yes, meron na rin po kaming kinakausap, no, na mga maritime vessel. Sa ngayon, nasa alert level 3 pa rin ang Lebanon. Ibig sabihin may repatriation na, pero hindi pa mandatory. Pero wala nang bagong Pilipinong manggagawa ang pwedeng i-deploy. Sa Israel naman, muling napasugod sa mga bomb shelters sa mga residente, kabilang na ang mga Pilipino, matapos ang pagpapakawala ng sunod-sunod na missile attacks na nasalag naman ng Iron Dome defense system ng Israel. Ayon sa DMW, walang Pilipinong nasaktan sa mga pinakabagong airstrikes na tinarget ng Israel at wala raw dapat ipag-alala sa ngayon. Gayunpaman, handa raw ang gobyerno ng Pilipinas pati na ang Migrant Workers Office sa Israel sakaling tumindi na naman ang banta mula sa mga kalaban ng Israel. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.